Praise the Lord. I want to share with you, mga minamahal, about God gives a new heart. At hinango ko ito sa Mateo chapter 13, verse 1 to 8. Okay, sama-sama po natin basahin ang scripture na pinagmumulan ng ating pong pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. Basahin po natin sa Magandang Balita, Biblia. Ang sabi po dito, ang talinhaga tungkol sa maghahasik. Sabi dito, noong ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyong. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhas ay mababaw ang ugat. Verse 7, may mga binhi naman nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito sa matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tag-60 at may tag-30. Ito ang salita ng ating Panginoon. Shall we pray? Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we recognize your presence. We acknowledge your presence, Lord, sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Sapagkat sa pakikinig namin, kami, Lord, ay mayroong mas lalong lumalalim ang aming pong pag-unawa, mas lalo pong nag-increase ang aming pong pananampalataya. Hayaan po ninyo na ang iyong salita sa araw na ito ay magrema sa aming puso at isip. Linisin niyo pong aming puso, ang aming isip, maging sisidlan na iyong salita sa mga oras na ito. And I declare victorious service na aking pong paghahayag na iyong salita. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. Our topic, God gives a new heart. Okay? Ang sabi ng Panginoon, love the Lord with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Alam niyo po, yung Spratly Islands are being claimed by at least 6 nations. Okay? Each of them is ready to defend its tiny parcel of land. Okay? That is how important, kapatid, a territory is. Ganito kahalaga ang isang teritoryo. Sa kaharian ng Panginoon, God wants to take the heart of man as His territory. So, ibig sabihin, naisin po ng Panginoon na kunin o angkinin ang puso ng tao bilang kanyang teritoryo. Likewise, Satan desires to do that also, kapatid. Gusto din po ng diablo. So, therefore, Jesus encourages us na kung gusto nating sumunod sa Kanya, ay dapat ibigay natin ang buong puso. 100%. Kaya kapatid, God wants to give you a new heart. Gusto ng Panginoon bigyan tayo ng bagong puso. Sa kabila na tayo ay may nagkakamali, nagkakasala, pero alam niyo po, sabi ng Ezekiel, chapter 36, verse 25 to 27, sabi niya, bibigyan mo kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu
upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Praise God. What a promise of the Lord na gusto niyang ibigay sa atin. Okay? Alam niyo po, kasi sa pamamagitan po ng pananalangin at kilos ng Banal na Espiritu, nababago ang isip natin, nababago ang puso natin, nababago ang buhay natin. Amen po. The heart reflects the man. Sabi ng Proverbs 27 verse 19, as waters reflect the face, so one's life reflects the heart. So ibig sabihin, kung paano ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahalata ang ating iniisip. Tama po ba, mga minamahal kapatid sa Panginoon? What is in a man's heart determines his character and actions. Kung ano ang nasa puso ng isang tao ay tumutukoy sa kanyang pagkatao at pagkilos. Kaya nga mga minamahal, sabi sa scripture ng Mark chapter 7 verse 20 to 23, what comes out of the mouth comes from the heart. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano ang lumalabas sa bibig ay galing sa puso. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita. Kaya nga ang sabi dito sa scripture, at sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao, ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng ito, mga minamahal, ay nanggaling sa puso. At ang mga ito ay siyang nagpaparumi sa kanya. Man becomes a liar when what he is saying is different from what he is doing or she is doing. Nagiging sinungaling ang isang tao kapag iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya o kinikilos niya. Ginagawa at sinasabi natin kung ano ang totoo sa ating mga puso. Tama po ba, mga minamahal kapatid sa Panginoon? We do and tell what is real in our hearts. Okay? We can claim we love God. Okay, masasabi natin, mahal natin ang Panginoon ba? That it's not true, kapatid, until we seek, prioritize, and are committed to please Him with our lives sa mga buhay po natin. Okay? So, maaari natin sabing, mahal natin ang Panginoon, ngunit hindi yun totoo hanggat hindi natin hinahanap, inuuna, at binibigyang pansin ang pasya ng ating Panginoon sa buhay natin. So, mga minamahal, the heart is the center of man's heart. Okay po? Anuman o sino man ang nasa puso ng isang tao, iyon ang kanyang minamahal. Kung saan inilalaan niya ang kanyang oras, panahon, mga prioridad, and even determines his eternal destination. Kaya ang sabi ng scripture sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Okay? Kapatid, what kind of heart do you have? Ngayon, kamusta ka, kapatid? Kumusta ang puso mo? How is your heart? Nabibigyatan ka ba? Nasasaktan ba? Nagugulumihanan? Naguguluhan? Kamusta ka, kapatid? Natatakot sa maraming bagay? Dahil maraming babayarin, maraming due date? Pero mga minamahal kong kapatid sa Panginoon,
nais ituro sa atin ng Panginoon ang mga bagay-bagay patungkol po sa uri ng puso na mayroon sa isang tao. Saan ba tayo nakalagay dito? Okay? So there are 4 types of soil, or sinasabi natin yung tinatawag natin yung ihalintulad natin dito yung puso natin in connection with the Word of God. 4 na uri o klase ng lupa o puso na may kaugnayan sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, tignan po natin dun sa verse 3 sa dulo at verse 4. At ganito ang sabi ni Jesus sa isang talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga bining na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. So ang unang uri ng puso o ng lupa na pinapakita po sa atin pong pagbubulay-bulay sa atin pong binasa ay yung hard ground. Matigas na lupa. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Ibig sabihin, kung sa tabi ng daan, kung laging dinadaanan yan, talagang matigas nga po. Matigas. At dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. Kapatid, ito po yung nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit walang epekto sa kanya. Bakit kaya? Walang epekto sa atin, walang epekto sa kanya ang salita ng Diyos dahil maaring matigas ang kanyang puso. Ito po yung mga taong ayaw magpatama. Ito po yung ayaw magpakorek. Ayaw magpaturo. Ayaw paalalahanan. Ayaw magpasakop. Nakikinig pero hindi sumusunod. So, ibig sabihin, to make it short, walang halaga sa kanya ang na pangaralan siya o turuan siya. Dahil matigas ang ulo eh. Ang sabi ng Biblia, ang tao hindi nakikinig sa payo o advice ay mapapahama. Sabi ni Haring Solomon. Tulad na lang ng isang kakilala ko, lagi ko siyang pinagsasabihan na huwag magmotor kapag ka siya ay nakainom. Matigas ang puso, laging ginagawa hanggang sa dumating yung panahon na yun ang kanyang kinamatay. Hindi sumusunod eh. Hindi nakikinig eh. Maaaring nakinig siya pero hindi niya sinunod ang itinuturo sa kanya. Kapatid, ikaw ba ito? So kung ikaw ito, kapatid, hindi pa naman huli ang lahat. Tayo ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Ituwid natin, itama natin ang ating pamumuhay upang sa ganon magiging maganda ang kahinatnan ng ating po pamumuhay. Pangalawa, sabi dun sa verse 5, may mga binhi naman na naglag sa matabang lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit, natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay, mababaw ang ugat. Mababaw eh. Kaya makikita natin dito yung mabatong lupa, yung rocky. Ibig sabihin po, masaya na marinig ang salita ng Diyos, ngunit ang kapangyarihan nito is rendered empty by troubles and persecutions. Natatangay sa pamamagitan ng mga kaguluhan at pag-uusig. So, ibig sabihin, napapanghinaan ng loob. Nawawalan ng pananampalataya na lumaban. Bakit nangyayari ang ganitong bagay? Dahil hindi nakaugat ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Kaya ang paalala sa atin, mga minamahal kapatid sa Panginoon, i-treasure po natin ang salita ng Panginoon. Because sabi nga ng kanyang salita, heaven and earth will pass away, but the word of God
is still remain. Amen po? So, pangatlo na pinapakita sa scripture, sabi doon sa verse 7, may mga binhi namang nalaglang sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. So, makikita po natin doon yung matitinik na halaman. Doon nalaglag yung binhi. Thorny, ibig sabihin. Ito po yung masayang pinapakinggan ang salita ng Diyos, ngunit ang kapangyarihan is rendered empty pa rin. Dahil sa maraming alalahanin sa buhay. Okay? Dahil sa panlilin lang ng kaaway. O kaya naman ay nadadala ng kayamanan sa mundong ito. At pagnanais sa maraming bagay sa sanlibutan ito. Na minsan ay nakakaligtaan na ang salita ng Panginoon. Muli, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary. Hindi po masama na magkaroon po tayo ng mga bagay-bagay, mansyon, bahay, sasakyan, o anuman ang gusto pa natin sa buhay. Lamang, huwag po natin kailigtan ang mahalagang bagay sa buhay na ito. Bigyan tuon din po natin, bigyan pansin din po natin, pagsumakitan din po natin, na tayo'y pagharian ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ito po yung mga masayang nakikinig pero walang focus. Iba ang kanilang motibo. Iba ang hanap. Kumbaga sa mga kabataan, umaattend lang sa simbahan kasi nandun yung kanyang nililigawan. Pumupunta sa simbahan lang kasi may bala. Hindi totoong sumasamba. Kapatid, ang hinahanap sa atin ng Panginoon, ang tunay na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po. Kaya pahalagaan po natin ang pagsambang ginagawa natin sa ating Panginoon. Sapagkat ito ay kapakipakinabang sa buhay natin. And lastly, sabi dun sa verse 8, okay? Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa o sa mabuting lupa ay namunga. May tag-100, may tag-6 na po, at may tag-3 po. Praise God. Kaya ang pang-apat na uri ay yung good soil, mabuti or matabang lupa. Ito po yung tinanggap ang salita ng Panginoon, masayang tinanggap ang salita ng Panginoon, pinakinggan na maigi, inunawa ng mabuti, at ito'y kanyang isinabuhay. Yun naman talaga eh. Okay? Hindi lang tayo basta tagapakinig, kundi tayo ay doers of the Word of God. He or she is practicing kung ano ang kanyang naririnig. Okay? Ito yung mga taong tunay na may pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon ay isang kayamanan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen po? Hallelujah! So, ibig sabihin, hindi siya nagsasayang ng panahon at oras, kundi inuunawang mabuti ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Maalala ko po yung dalawang bata na nagtatalo patungkol sa kanilang mga magulang. Sabi ng isa na pinagmamayabang niya yung kanyang tatay, wala ka sa tatay ko, sabi niya, from cover to cover. Taon-taon nababasa niya ang Biblia. Ang sabi naman ng isang bata, wala ka sa tatay ko. Si tatay ko, binabasa niya araw-araw ang salita ng Panginoon, pero ipinapamuhay niya. There's a big difference, kapatid. Yung alam mo lang at yung isinasagawa mo.
Kaya mga minamahal kapatid sa Panginoon, saan po tayo sa apat na ito? Okay? Saan po tayo sa apat na ito? Okay? Yung hard ground, matigas ang lupa. Okay? Parang walang epekto ito sa ating buhay. Ang salita ng Panginoon. Yung mabatong lupa, yung rocky. Masaya tayong pinapakinggan ang salita ng Panginoon. Ngunit walang kapangyarihan ito dahil sa natatangay tayo sa mga troubles, persecutions sa buhay, at napapanghinaan tayo ng loob. O yung thorny, matinik, masayang pinapakinggan ang salita ng Diyos, ngunit ang kapangyarihan nito is rendered pa rin, empty pa rin, dahil sa maraming alalahanin. At ang panlilin lang ng kayamanan. At pagnanais sa mga maraming, para sa mga maraming bagay. O pang-apat kapatid, yung good soil, mabuti or matabang lupa, na pinapakinggan ang salita ng Panginoon, tinatanggap ang salita ng Panginoon, at ito'y isinasapamuhay. Mga minamahal, it is a challenge for us kung ano ang pwede natin gawin. Kailangan hindi tayo papatinag kapatid. Ano man ang panlilinlang o pandaraya ng kaaway sa buhay natin, we need that our faith is rooted and built up on the Word of God. Our faith should be founded in the Word of God. Do you want to ask Him now, kapatid, a new heart? Lord, give me a new heart. Change my heart, O God. Change my mind. Minsan ang pananaw lang po natin ang ating tinitignan. Hindi rin po natin tinitignan yung pananaw na gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon. Minsan one-sided lang tayong tinitignan natin. Hindi natin tinitignan sa kabila. Okay? All people claim to have a good heart. Lahat ng tao ay nagsasabing may mabuting puso. Not true, kapatid. Dahil lahat ng tao ay may mapanlinlang na puso, according to Jeremiah chapter 17, verse 9. Pero ang good news dito, mga minamahal, kaya tayong bigyan ng Panginoon ng bagong puso. Amen? Hallelujah! Praise God! The Word of God is the test that finds out what kind of heart a man has. Ang salita ng Diyos ay pagsubok na nakakaalam kung anong uri ng puso mayroon ang isang tao. God transformed the hearts of those who believe in Him. Sa mga naniniwala, yung mga lumalapit sa Kanya. Kagaya po ni Zaccheo, na transform ang kanyang buhay. Bakit? Hinanap niya ang Panginoon. Alam niyo po, nung si Jesus ay dumalaw sa tahanan nila Marta at Maria, ano ang kinalugdan ng Panginoon sa kanila? Si Maria, na upo sa paanan ng ating Panginoon, at taimtim na nakikinig sa pangangaral ng ating Panginoon Jesus, samantalang si Marta ay abalang-abala sa maraming bagay. Mahalaga yung ginagawa ni Marta, pero mas mahalaga, kapatid, ang ginawa ni Maria, na makinig sa salita ng ating Panginoon. Muli, binabago ng Panginoon ang puso ng isang tao kung siya ay naniniwala sa Kanya. Ang pusong iyan ay makonsume at nakatuon sa Kanya. Dapat lang. Ang pusong iyan ay magiging masunurin sa Kanya. Obedient to Him. Ang pusong iyan ay magiging ganap na bago. Totally new. Dahil ang kasamaan ay aalisin mula rito. Amen po ba?
Remember this, kapatid. A heart that was surrendered to the Lord will be changed. A heart that was surrendered to the Lord will be changed. So, stay with God, and He will bless you forever. Hallelujah! Glory to God. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Maging sino ka man, ano ka man. Kayang linisin ng Panginoon ang puso't isip mo kung sa tingin mo ay marumi. Sapagkat tayong lahat ay tinubos ng ating Panginoon. Siya'y napako sa krus para sa ating mga kasalanan, para sa ating mga karumihan, para sa ating mga kahinaan, sa ating mga sakit, karamdaman, mga sumpa at kahirapan. Lahat ng iyon ay tinubos ng ating Panginoon. Kaya magtiwala kang lubos, kapatid, sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa matagumpay na pakikinig namin ng iyong salita. Bless those who listen to this message, O God. And let your anointing flow be with them, Lord. Lord, we want to change life, O God. Renew our mind, O God. Renew our heart. Restore our spirit within us, O God. Hallelujah. Hallelujah. And we thank you, Lord, that you will bless our whole being. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. We give you praise. We give you glory. We give you honor, Father. Hallelujah. Amen.